So nandito tayo guys sa Mindiola. Kasalukuyang National Spokesperson ng Gabriela Youth, ang kasalukuyang Secretary General ng Kilusang Magsasaka ng Pilipinas at ang kasalukuyang Secretary General ng Health Alliance for Democracy. Ang Bante! Bagbay! Palaban! Militante! Mula sa pambansang opisina ng Gabriela Youth, ipinapaabot po ng malawak na hanay ng kabataang kababaihan ang taas kamong pagbati sa ating mga palaban at mga bayang tsupe, kababaihan at mamamayang Pilipino na nandirito sa tarampahan ng Mindiola. Mga kabaro, matagumpay po nating naitirig ang iba't ibang strike center at protestang bayan noong nakaraang linggo. Dito lamang sa Kamaynilaan, matagumpay po nating naparalisa ang mahigit 19% ng mayor na ruta sa Kamaynilaan. At kahapon lamang, muli natin naipamalas ang lakas ng protestang bayan. Ito ang malinaw na tugon ng masang api sa walang humpay na taas presyo ng krudo at lumalalang krisis ng ekonomiya. Ang magtaguyod ng protestang bayan dahil walang kapat sa silid ng araw ang nararanasan na walang liwanag sa buhay ng mga kababaihan at mamamayang Pilipino. Mula sa taas presyo ng mga bilihin, kabigat na value-added tax sa krudo, at gayon din ang kainundilan na administrasyon ni Marcos Jr. at ni Sara Duterte. Mga kabaro, papasok ang buwan ng kababaihan na wala pa rin napapanagot mula sa bilyon-bilyong ninakaw mula sa kaban ng bayan. Kaban ng bayan mula sa pagbubuwis sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Kung kaya hindi na nakapagtataka na sa 3 taon na pagkakauto ni Marcos Jr. at ni Sara Duterte, walang kaparis ang hirap na nararanasan ng kababaihan at mamamayang Pilipino. Habang tumataas ang presyo ng pangunahing bilihin, patuloy na binabarat ang sahod ng kababaihang manggagawa. Kasabay pa nito, ipinapasat sa mga consumer ang bawat galaw sa distribution at anomalya sa kuryente, tubig at krudo. Dagdag pang pasanin ang excise tax at 12% value-added tax. Mga kasama, alam ng kababayang Pilipino ang krisis ng ekonomiya sa hapagkailan pa lamang. Kung kaya't hindi na nakapagtataka nitong Marso 8, lagsalagsang kababaihan ang tumungo ng lansangan upang panagutin si Marcos Jr. at nirehistro ang pagtasalsabat at pagpapanagin
mga kasama, magsabi ng Malacanang, magtipid na tayo. May titipirin pa ba? Dahil daw, may giyera. Kaya tumaas ang presyo ng langis at apektado tayong lahat. Sa Iran, ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Dahil may oil deregulation law. Hindi nakokontrol ng pamahalaan kung kailan tataas, magkano ang itataas ng presyo ng langis. Ang hanay ng mga magsasaka sa kanayunan ay matagal nang naghihirap. Wala nang titipirin dahil baon sa utang. Walang suportang subsidyo para palakasin ang lokal na produksyon. Ang hinihingi ng mga magsasaka na subsidyo para sa mga magsasaka ng palay ay hanggang sa ngayon ay hindi pa naipapatupad. Ang hinihingi ng mga magsasaka na floor price para sa palay ay hindi pa naibigay hanggang sa kasalukuyan. Ang lahat ng ito ay dahilan ng pagkakatuta ng salukuyang rehimen, papit at sunod-sunuran sa imperialistang Estados Unidos. Ang nagaganap sa hanay ng mga magsasaka, katulad ng pagbaha ng mga imported na bigas, ito ay dahil sa patakarang neoliberal, katulad ng liberalisasyon sa importasyon ng bigas at lokal at mga agrikultural na produkto na mayroon naman tayo. Kaya ang mga magsasaka, kasama sa panawagan ng mga tsuper ng sagot sa pagtaas ng presyo ng langis, ng sagot sa presyo ng langis ay welcome bayan. Ipinapanawagan din ng mga magsasaka na dapat ibasura na ang oil deregulation law. Wakasan ang giyera ng imperialistang Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan. Kaya muli, ang panawagan ng mga magsasaka, tunay na reforma sa lupa. Imperialismo, Ibagsak! burokrata kapitalismo, Ibagsak! si Marcos mismo, Babagsak! si Marcos mismo, Babagsak! sa laban ng tsuper, Kasama ang computer! sa laban ng tsuper, Kasama ang computer! sa ngalan po ng mga manggagawang pangkalusugan, sa ilalim ng Health Alliance for Democracy, pinapaabot po namin ang aming marugdog na pakikisa at mahigpit na pakikipaglaban sa nagaganap na krisis ngayon, at kasama niyo po ang mga manggagawang pangkalusugan sa 2 araw ng transport strike. Mga kababayan, mga kasama, matagal na po tayong pinapahirapan ng imperialismo. Matagal na tayong pinapahirapan ng imperialistang Estados Unidos. Matagal na bang pinapahirapan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga neoliberal na patakaran sa buong mundo. Meron pong nagaganap na meron pong nagaganap na komersyalisasyon dito sa buong mundo. At dito sa ating bansa, patuloy na laganap ang privatisasyon sa ilalim ng kalusugan. Patuloy po na naapektuhan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga neoliberal na patakaran sa pambabarak ng sweldo sa mga manggagawang pangkalusugan. Kaya dito sa nagaganap na krisis sa kasalukuyan, pinalalala pa dahil sa kawalang aksyon ng gobyerno nito na solusyonan ang krisis dito sa ating bansa. Alam natin mga kasama, karamihan pa sa atin ngayon, mga magsasaka, mga manggagawa, mga minimum age earner na sa araw-araw ay namumroblema para sa ating pagkain. Mas higit tayong namumroblema
kapag tayo po ay nagkasakit. Bagsak po ang sistemang pangkalusugan dito sa ating bayan dahil sa tuloy-tuloy na privatisasyon ng gobyerno nito sa iba't ibang forma. Kaya tayo po ay dapat labanan ng ganitong mga maling pulisiya ng pamahalaan. Nakamamatay ang ganitong pulisiya ng pamahalaan. Pero mas nakamamatay, mga kasama, ang kawalang aksyon ng gobyerno ito. Mantakin mo, inuna pa ang kanyang negosyo. Inuna pa na masigurado na merong supply ng langis dito sa ating bansa. Dahil pag may supply ang langis dito sa ating bansa, kumikita ang gobyerno ng limpak-limpak na salapi sa pamamagitan ng 12% VAT. Alam niyo po, etong si Bongbong Marcos ay adik. Adik sa kapangyarihan lang. Pero pagdating sa pagsolusyon sa problema ng mamamayan ay nauutal. Kaya wasto na ang mga manggagawang pangkalusugan at mamamayan ay pumunta sa lansangan at singilin ang gobyerno ni Marcos sa kanyang pagpapakatuta sa imperialista, sa kanyang walang napakamanhid na pamumuno dito sa ating bayan. At darating ang panahon, si Marcos ay hihilain ng taong bayan sa Malacanang. Tuloy ang laban, mga kasama! Makibaka! Wag na ako! Makibaka! Wag na